na paninirahan, trabahong makatao, may sahod at benepisyo. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Edukasyon at kalusugan, kalikasan at kabuhayan, isulong ang karapatan, katarungan at kalayaan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Taong bayan, di panalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Simpleng panawagan, batayang mga kailangan, maging habang buhay, taong baya'y magtatagumpay. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, tayo naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, tayo naman. Taong bayan, taong bayan, makabayan, panalo ka dyan. Ang ating pong tema ngayong gabi ay panaghoy ng mga maralita. Kailan pa kaya makakaahon mula sa kahirapan ng bansang Pilipinas? Sabi nga, sagana ang Pilipinas sa likas na yaman, nakakasunod naman sa makabagong teknolohiya at mga modernong pamamaraan sa pagpapaunlad. Meron din mga eksperto, espesyalista at mga profesional sa iba't ibang larangan. Pero bakit naghihirap pa rin ng mayorya ng mamayang Pilipino at lubog sa utang ang ating bansa? Ilang eleksyon na nakaraan na laging isa sa pangunahing isyu ang pag-aahon mula sa kahirapan. Marami na rin mga pangulo at bumubuo ng gobyerno ang nakapangako ng pagbabago sa lipunan, maging sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero bakit parang wala pa rin nagbago? Bagkus ay lalong naghirap ang mga Pilipino at hindi makaagapay ang tinatanggap na sweldo upang makapamuhay ng maalwan at sapat para sa kanilang pamilya. Sa pagdaan ng panahon, lumilitaw na ang mga ugat ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Ano-ano ito? Ang ilan dito o masasabing malaking bahagdan ay ang mahinang pamunuan, kabi-kabilang korupsyon mula sa pinakamababang antas ng lingkod bayan hanggang sa pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan. Di maayos na implementasyon ng mga batas, mga mali o kulang na panukalang batas, at maging ang attitude o mindset nating mga Pilipino. Binibigyang pagkakataon na tayo ay makapamili ng tamang mga kandidato na iboboto. Pero, iyon at iyon pa rin mga bulok na politiko ang ating pinipili. Sana naman,
Doon na tayo tumuon sa mga maasahang mga mambabatas na tunay na magsusulong ng pagbabago at talagang kumakatawan sa bawat sektor ng ating lipunan. Tama na ang dinastiya at nepotismo dahil alam na nating sila ang namamayani at yumayaman sa halip na ginhawa ang makakamtan ng bawat maralitang Pilipino. Again, mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ngayon na ba ang tamang pagkakataon? Ang darating na halalan upang makaigpaw na ang ating bansa mula sa krisis pang-ekonomiyang ito. Yan po ang ating konteksto ngayong gabi. Pads. Kaya napaka-exciting ito kasi valid na valid yung tanong na yan at kahit sabihin natin medyo gasgas na pero hindi tayo titigil na magtatanong kasi yan ang katotohanan, di ba? Hindi na nga lang ito panagway, dumadagundong na talaga ang boses ng mga maralita sa pagigikahos. Pero sa kabilang dako, siguro kung wala pa rin yung kahirapan na yan, hindi siguro maging exciting yung eleksyon dahil hindi magtatakbuhan at ika nga mangangako ng mangangako. Wala na siya pangangako eh. Wala na silang malilinlang. Si pasok na ba Ayan, natin? magandang umaga po, paumanhin. Kamimi, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganyan. Ipakilala muna po natin si Kamimi. Sige. Kalala mo na. Kapdits. Okay. Siya po ang General Secretary ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap at ngayon ay kumakandidato sa pagkasenador mula sa Koalisyong Makabayan sa darating na eleksyon 2025. Wala pong iba kundi si Kamimi o Euphemia Pet Doringo. Gandang gabi po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito po sa amin ay madaling araw. Sa amin naman po dito ay alas 9:20 ng gabi. Sige, kasamang Igay. Mukhang tahimik si kasamang Igay eh. Bumabelo pa, Pads. Bumabelo pa. Muna, bago tayo ay pumalaot sa ating talakayan, ipinakilala ni Kapdit si Kamimi. At huwag natin kalimutan, si Kamimi ay number 23 sa balota Number 23 po sa balota si Kamimi. Tandaan po natin. Hindi ko pala nabasa yun. Naka-blurred kasi kaya. Number 23, mga kaimpapawid. Okay. So, Sige. Kamimi, siguro hindi naman yata unang pagkakataon mong naging guest dito sa aming radyo dito sa Roma. Okay. Pangalawa na po ito. Okay, pangalawa. So maraming salamat din sa pagpa-unlock, no. So gaya ng nating nabasa kanina no sa ating konteksto, siyempre ang usapin ng kahirapan ay hindi nawawala, no. Hindi lang sa panahon ng eleksyon kundi halos sa tanang oras ng ating buhay sa Pilipinas ay talagang dumanas ng matinding kahirapan. Paano nyo ba talaga may describe yung kahirapan na yan ng ating mga maralitang Tagalunsod, no? Lalo-lalo na sa hanay ng sa Kalipunan ng Kadamay? Masasabi po natin na tumitindi lalo, no? Kasi dati nga ang banggit natin isang kahig, isang tuka. Ngayon po ang sinasabi po namin sa Kadamay, kahit ilang kahig na ang ginagawa ng mga kapwa mga maralita, hindi pa rin ho makatuka. Gasgas na yung mga kamay sa pagtatrabaho, kuba na ho ang mga maralita. Pero nanatiling kulang na kulang yung panggastos niya sa araw-araw para doon sa kanyang pamilya. Dahil po napakataas na ng bilihin, pataas na pataas sa mga kinukonsumo natin. Siyempre, lalo na po yung bigas na pangunahing pagkain ng mga maralita. Kung dati makakakita ka pa ng 27, 32 na NFA, naging 45. Ngayon ho, 60 pesos. At nung nakarang araw na nasa Laguna kami, meron pa daw pong 70 pesos ang kilo ng bigas. Napakalayo po doon sa ipinangako ni Bongbong Marcos nung nangangampanya siya 3 years ago. At dahil po sa
mga pagpasok ng importasyon dahil sa rice liberalisasyon, no? Nakikita po natin hindi ito yung naging tugon para magkaroon ng pagkain ang maralitang pamilya at lalo na po yung masustentuhan yung 3 beses na pagkain niya. Kasi hanggang ngayon nananatiling barat ang sahod ng mga manggagawa. Kaya mas tumitindi pa ho yung kahirapan at kagutumang dinadanas ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po ng mga maralitang katulad namin. Mimi, siguro bago po tayo pumalaot sa diskusyon natin ngayon, siguro marami ang nagtatanong sa mga kababayan natin, lalo na mga nandito sa Europa, paano po ba lumala yung tinatawag nating internal migration sa mga kalunsuran, no? Particular sa NCR. Pwede niyo po ba kaming educate o bigyan ng maiksing pananaw kung paano nagsisiksikan sa Maynila yung mga kababayan natin na galing probinsya, ano yung sanhi, ano yung dahilan. So kasi kumbaga parang alam natin na kawalan ng oportunidad sa mga dahil wala nga tayong tunay na reformang panlupa, kaya karamihan ay bumababa sa kalunsuran. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng maiksing pananaw dito? Opo, maliban po dun sa usapin sa lupa, dahil inaagawan nga po ng lupa ang mga magsasaka ng mga pangalang may lupa o ng mga hasyendero. Pangalawa, yung tumitinding mga labanan kung saan marami po ang naiipit sa gera. Alam naman po natin na merong labanang nagaganap sa ating bansa. Sa kanayunan. Pangatlo po, dahil hindi pare-parehas yung sahod sa ating bansa mismo. No, may regional wage board tayong tinatawag na kung saan ito yung nagbibigay ng kwenta magkano ba yung dapat na ipasahod sa bawat rehiyon. Na dahil alam po natin ang Metro Manila ang may pinakamataas na pasahod. Sa ngayon po 645 dito sa Metro Manila. Samantalang sa Cebu ay nasa 501, 400 450 sa ibang lugar, sa Rizal o sa Laguna. Tapos nung nakaraan po nasa Nueva Ecija kami, nasa 450. Hindi pare-parehas yung sahod ng manggagawa. At syempre, katulad po ninyo na mga nagpunta sa 'di ba, nag-OFW kasi yung isa po tinitignan kung saan mas may malaking sahod para kakayanin niya suportahan yung pamilya niya. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit yung mga taga-probinsya, kanayunan ay nagpupuntaan sa Metro Manila dahil alam nila na dito mas may malaking tsansa na pwede sila makapagpadala sa kanilang mga pamilya at matustusan yung pangangailangan dahil nandito nga po sa Maynila yung mataas na pasahod. Yun po. Pwede pong ako Sige. baka makalimutan ko kasi Kasama dates. Kami, kasi sa dami ng mga napapanood nating mga paraan ng pangangampanya ng mga kandidato, may naisip ako na yung 4Ps. Siguro parang ito yung ito yung pinagbabasihan ngayon ng mga tao sa pagboto nila. 4Ps, una, popularidad, pera, partidong kinasasapian, at saka yung personalidad ng kandidato. Sa palagay po ba ninyo, yung mga kasama ninyo at kayo mismo sa Makabayan Block, meron po ba kayo nung 4Ps na ito na ipapapanalo natin sa darating na halalan? Alam po namin sa Makabayan kung yan po yung 4Ps pong yan ang magiging pamantayan ng ating mga kapwa mga Pilipino para maiboto. Alam po namin kami na po yung pinakakulelat. No, kasi wala ho kami nung mga nabanggit. Pero alam po namin na hindi pa man po kami nangangampanya o tumatakbo. Alam po namin na maganda ang track record sa bawat isa sa amin bilang mga sectoral leaders. Kaya naniniwala po kami dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, makakapag-isip na. Sana po makapag-isip na yung ating mga kababayan na hindi dapat pairalin yung popularidad, yung pera,
para maging pamantayan partido. may mga kandidatong dapat nilang iboto. Ang kailangan pong tignan ngayon ng ating mga kababayan ay ano po ba yung nagawa ng mga taong ito? Ano ba yung gagawin nila pag sila ay nakapesto? Kasi kami po sa Makabayang Coalition, alam po namin, hindi po kami parte ng political dynasties. Hindi po kami negosyante. Wala ho kaming hinangad kung hindi ang magselbi sa ating kapwa Pilipino at nananatiling kaya naming labanan ang lahat ng ah, kung negosyante kasi wala ho kaming kailangang tanawing na utang na loob sa kanila. Hindi po sila ang nasa likod ng pagtakbo namin. Kung hindi yung hangarin at layunin namin na baguhin yung sistema ng ating pamahalaan at magkaroon talaga ng totoong kaginhawaan ang taong bayan. Kaya po, nandirito ang Makabayang Coalition na lalaban sa Senado para po sa taong bayan at hindi po para kang kanino lamang. Kaya po tayo ngayon, ang ating pagbabasihan, yung 3K. Kalimutan yung 4Ps, yung 3Ks natin. Kapasidad, karakter, at koalisyong makabayan. Yun po. Tama po. Galing. Yan ko lang naisip yun. Tayo dun sa KKK. 3K. KKK. Kapasidad, karakter, at koalisyong makabayan. Tandaan mga kaipapawid, ang Makabayan ay taglay ang 3K. Kasamang Edwin. So, kami bilang isang kandidato, number 23 sa balota, na kung saan kumakatawan po kayo sa sektor ng mga maratang Pilipino. And it's very obvious na ito yung sektor na pinakamalaki sa lipunan ng ating bansa, ang sektor ng maralita sa bansang Pilipinas. Kung kayo po ay papalarin at mahalal bilang isang future senator ng ating bansa, ano po ang pwede niyong maipanukala? Ano po yung main priority niyong panukala para ika nga ay makatulong sa sektor na inyong nire-representa sa ngayon bilang isang kandidato? Ang unang-una po, kailangan talaga nating pataasin ang sahod ng mga manggagawa. Ang tastut na family living wage, ibig sabihin po dapat 1,200 per day sa buong bansa para po sa lahat ng manggagawa. Hindi kailangan piliin, hindi kailangan magkaroon ng iba-ibang sahod sa bawat bansa, kundi po 1,200 per day dahil alam po natin kung meron tayong maayos na sahod na alam nating magagawa po yung unang-unang plataforma bilang maralita, yung katiyakan po sa paninirahan na gustong-gusto ng bawat isang pamilya sa atin. Kaya din po kahit po isa po sa naging dahilan ng pagpunta nyo sa ibang bansa ay para magkaroon ng sariling bahay ang inyong pamilya. Lahat po ng mga maralita, yan din yung pangarap. Kasi marami sa amin nakatira sa waterway, sa danger zone, sa gilid ng mga rilas ng tren na alam naman natin kung may pagpipilian, hindi po yun ang ating titirhan. Pangalawa, gusto po kasi natin ng katiyakan sa kabuhayan. Sa ngayon po, marami na, balikan ko lang po yung katiyakan sa paninirahan. No? Siyempre, pagdating dun sa mga taong nasa relokasyon, gusto po natin na tanggalin at ipagbawal yung interest at penalty na nagpapalobo dun sa mga utang. Kala po kasi ng iba, pag na-relocate yung mga yung mga kababayan natin na nasa danger zone ay libre ang pabahay. Hindi po libre kung ibinibigay ng pamahalaan. May binabayaran po ang mga maralita o sino man pong nare-relocate. At isa po sa nagpapalobo ng utang nila, bukod sa wala silang kabuhayan doon, ay yung interest at penalty ng amortisasyon. Ipagbabawal natin ang mga demolisyon dahil kailangan po magkaroon ng komprehensibong plano para sa pagpapatayo ng pabahay. At syempre po sa pangalawa, yung katiyakan sa kabuhayan. Sa ngayon po dito sa ating bansa, umiira lang privatisasyon sa mga pampublikong palengke. Katulad po ng carbon market sa Cebu, na nung nakaraan ngang nakapunta kami, ang ulat po ng mga vendors doon nasa 16,000 ang apektado.
Mga manininda pa lang po ito, wala pa ho dyan yung mga tricycle driver o yung pedicab driver, yung mga nagpapasok din ng mga produkto sa mga pamilihan na maapektuhan ng gagawing privatisasyon. At hindi lang po yan sa carbon market sa Cebu. Nangyayari na din po yan sa Iloilo, sa Bacolod, sa Baguio. Mamaya po, pupunta ho kami ng Baguio. Isa din po yan sa gusto naming maaral na sitwasyon. Ano na po ba yung nangyayari sa public market ng Baguio na mga ilang taon na ho ang nakakaraan, talagang kumaharap din sa usapin ng paglaban. Tapos kahit dito po sa Quezon City, marami na po ang mga pampublikong palengke na napaprivatize. At alam po naman natin, katulad ng modernization program sa mga jeepney, ay hindi sagot yung privatisasyon ng palengke para dun sa sinasabi nilang magiging komportable yung mga mamimili dahil kaya-kaya naman po na maging komportable o maging maayos ang ating palengke nang hindi kailangang magtaas ng renta ng stall na magiging dahilan para po magkaroon ng limitasyon sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Pangatlo, kailangan po siguraduhin na maging ligtas ang lahat ng mga komunidad doon sa mga nangyayaring mga kalamidad sa ating bansa. Dahil alam po naman natin doon sa mga nagaganap na mga proyekto, mapanirang proyekto, ang apektado po dyan ay ang mga komunidad. At syempre, nais po natin ang gobyernong maayos, excuse po, gobyernong tapat para po kung saan yung pondo ng bayan ay mapunta sa mga serbisyong panlipunan. Yun po. Kami siguro nabanggit nyo kasi yung ano, no, yung tungkol sa babahay. Sa Metro Manila po, tutok lang po tayo sa Metro Manila. Out of 16 cities and one municipality, sa pag-aaral nyo po, wala po bang mga sapat na abandon o idle land o spaces na pwedeng paglagakan ng mga kababayan nating Maralitan Lungsod instead na ilagay sa mga relocation sites na mga periphery o yung malalayo na walang trabaho, walang sapat na transportasyon, no? Kumbaga, wala po bang sapat na espasyo ang Metro Manila para sa mga kababayan nating Maralita? Sa totoo lang, sir, matagal na pong hinihingi ng kadamay sa ating pamahalaan yung datos kung nasaan itong mga ah, lupa na po pwede nga pong pagtayuan ng mga Talaga, pabahay kasi sa matagal na panahon, lagi ang nagiging relokasyon ay off-city o nasa labas ng Metro Manila na kahit po magkaroon ng mga pabahay, inaayawan ng mga ililipat dahil ang pangunahin nga pong problema ay kawalan ng kabuhayan. Pangalawa, alam po naman natin na yung pamahalaan natin ay talagang matindi ang korupsyon. At imbis na magkaroon ng lupa para sa paninirahan ng mga Maralita, ay mas inuuna pa nila na maging pwesto ito ng mga dayuhan, lalo na po ng mga malalaking negosyante para pagtayuan ng mga pabrika o ng kanyang mga establishment. Kaya po, kung ang tanong ay may lupa ba, sa tingin po namin may lupa. Pero lagi-lagi sinasabi sa atin ng pamahalaan natin na pag-aari yan ni ganyan, kahit naman po alam naman natin na po pwedeng nilang dayain yung mga titulo ng lupang yan. Kaya naman po ipinaglalaban natin. Dito lang po sa Payatas may binabanggit na may 118 hectares na lupa dyan. Pero ang dami ho kasing lumalabas na mga kwento na nakasanglaya sa bangko. Pero yun nga po, di ba? Kung nakasanlaman sa bangko, po pwede pong bilhin sana ng lokal na pamahalaan para pagtayuan ng pabahay. Pero di katulad po na nabanggit ko kanina, marami talaga pong paraan yung mga tao, yung mga nasa pwesto, pag ayaw nilang ibigay sa mga Maralita para dun sa mas malaking kita na tinitingnan nila kung ito ay mapupunta sa mga dayuhan. At ganun din po, kahit naman po may mga pabahay nang nakatayo para sa mga Maralita,
binabawi pa rin, no? Kasi ngayon, katulad ngayon sa Tondo, marami po ang gustong palayasin. Relokasyon na ang Tondo sa Aroma. Palalayasin pa yung mga tao dahil may gagawin mga road widening. Malaki pong kalokohan talaga yung nangyayari sa ating bansa. Kaya kami po sa Makabayan, lalo na po ako, pag nakapwesto po ako sa Senado, kailangan po talaga nating kunin yung maayos na datos. Kahit po ang gobyerno natin kasi sa mga datos, napakasinungaling nila no? Kaya yun po yung isang maging dapat na mangyari. Malaman po natin talaga asan yung mga lupa. Hindi lang po para sa pabahay, syempre, yung gusto pa natin ay para sa agrikultura, lalo na ngayon na hirap na hirap po yung kalagayan dahil sa kawalan ng sapat na pagkain. Kailangan po talaga ng klasifikasyon ng maayos ng ating mga lupa para para sa pangangailangan ng mamamayan. Yun, mas ganun po yung nangyayari, sir, kahit na may lupa na, itinatanggi pa ng pamahalaan kasi mas uunahin nila yung kita ng mga negosyante kumpara sa pagbibigay ng isang karapatan sa maralita. Yun nga po yung karapatan para sa katiyakan sa paninirahan. Kamimi, alam natin na ang isa sa pinakamalaking problema ay ang kawalan ng lupa, no? So, siyempre ang tugon natin diyan ay palupa, no, sa mga walang lupa. Sa hanay ba ng Makabayan, no? Na bahagi ba ng programa ng Makabayan na paunlarin, no? Hindi lang ang kapital kundi ang kanayunan mismo para yung mga tao ay hindi napupunta doon sa mga malalaking syudad kasi kung tutuusin, malalawak pa rin naman ang lupain Sa sa mga na nakatiwangwang at saka sagana ang mga lupa. Pero siyempre kulang sa oportunidad. So bahagi ho ba ito ng programa ng Makabayan na sinusulong ninyo? Opo, pangunahin po talaga, bagamat may 11 po kami at sectoral leaders kami ng aming mga sektor, no? Naniniwala po kami dun sa pangunahing panawagan na dapat po itaas ang sahod ng manggagawa nakabatay sa family living wage sa buong bansa para po matiyak na hindi na lahat ay magpupuntahan sa Metro Manila sa hangarin na magkaroon ng panggastos o makamit yung panggastos para masustentuhan ng pamilya. Naniniwala po tayo na pag tumaas ang sahod, sa pamantayan na itinutulak ng kung kasama nating manggagawa na si Jerome Adonis mula sa Kilustang Mayo 1, hindi na po pupunta ang taga Visayas at Mindanao sa Metro Manila. At syempre, gusto po natin na ang ating agrikultura ay umunlad din kasabay ng pag-unlad ng mga manggagawa dahil naniniwala tayo pag may lupa ang mga magsasaka, nasusuportahan sila para sa kanilang pangangailangan. At kung darating man po ang mga kalamidad na magpapatumba ng kanilang mga tanim, ay meron agad na subsidyo ang pamahalaan. Naniniwala po kami, uunlad ang produksyon natin. At mula doon sa may pera ang manggagawa na ipambibili sa mga produkto ng pang-agrikultura, dahil hindi naman po namin ibabangko ang pera, di po ba? Ibibili po namin yan ng masustansyang pagkain na salat ngayon sa hanay natin. At syempre po, yung mga panggastos para magkaroon ng edukasyon ng mga anak namin, magkaroon ng maayos na tirahan, talaga pong sisiguraduhin ng Makabayan na makakamit natin ang lahat ng ito dahil naniniwala kami, ito po talaga yung kailangan para magkaroon ng ginhawa ang taong bayan. Mapataas ang sahod ng mga manggagawa, family living wage dapat ang antas at hindi lang po barya-barya. Yung mga isinusulong ngayon, barya-barya lang po Tapos kasunod po niyan, yung pagpapaunlad sa ating agrikultura, lalo na, alam naman po natin, agricultural land tayo. Pati syempre po, yung kasabay ng pagkain natin ng kanin, ay yung ating ulam, yung pangingisdaan. Salamat po. Okay.
Siguro paalala natin sa ating mga sumubaybay no, sa gabing ito, sa mga kayong papawid, maaari din kayong mag-post ng inyong mga tanong kasi napakaganda yung ating talakayan sa gabing ito, lalo-lalo na yung mga naibahagi ni Kamimi sa atin. So maaari kayong magtanong dyan sa ating chat group. Sige, sino pa ang ano? Mimi, ngayon po, Opo. no, ngayong eleksyon, alam naman natin ang administrasyon, no? Kumbaga, yung questionable ng 2025 budget, napakaraming insertion, no? Yung kumbaga parang talagang obvious na ilalaan nila sa patronage politics. Ayuda. Paano po yung ayuda, mga ganyan? Sa obserbasyon niyo po sa inyong sektor sa urban poor, paano po nagkakaroon ng manipulasyon sa pagbibigay ng mga ayuda? Ito po ay pinipili lang sa mga kaalyado lang nila o talagang kumbaga iba yung tinititigan sa tinitignan? Yun nga, yun nga po yung sinasabi ng mga kapwa Maralita. Nung nagpunta pa ho kami sa Bacolod, ang sinasabi nga ng mga nasa tabing baybayin, yung tatamaan ng reklamasyon, yung bagyo, wala akong pinipili, lahat naman binagyo yung isang community nila. Pero pagdating sa ayuda, bakit daw po kumikembot, no, lumiliko ng kusa? Ibig sabihin talagang pinipili batay dun sa kung anong kulay ng politika, meron yung nandun sa barangay, sa LGU. Yun po yung ayaw natin. Kasi naniniwala po tayo, lahat naman tayo ay nangangailangan. May magandang gate naman katulad ng nangyari po ng pandemic, 'di ba? Yung iba ayaw bigyan yung mga nasa magaganda daw yung mga gate, yung mga kamag-anak na OFW, yung oo, yung mga ganyan. May limitasyon lagi. Alam po naman natin lahat hindi nakapagtrabaho at lahat nangangailangan. At hindi po ito pera ng mga kung sinong Politiko. magbibigay ng ayuda. Iyan po ay pera ng taong bayan. Kaya dapat ibalik nila bilang serbisyo sa taong bayan na naghirap, no, nag-ano ng pawis at dugo niya para magkapagbayad ng buwis. Kaya nga po nagagalit din ako pag sinasabi na kami mga Maralita, wala kaming dahilan para maningil sa gobyerno kasi hindi kami nagbabayad ng buwis, palakasalan daw kami sa ayuda, mga tamad daw kami. Lahat naman po kahit yung baby nga, 'di ba, nagbabayad ng buwis mula doon sa gatas at diaper na binibili ng kanyang mga magulang para ma-daddy niya yung gatas. Kaya po talagang nakakainis na ganito yung nangyayari sa ating bansa. Kung hindi ka kakulay ni kapitan, hindi ka mabibiyayaan ng ayuda. At na hindi naman po natin yan ginugusto. Kaya din po, nung inilabas yung bagong programa sa DSWD, yung tinatawag pong AKAP, Mhm. no? Yung para po sa dagdag Ayuda sa kita kapusang o kita. pagkukulangan, oo, sa Mm. kakapusan, ayuda para sa kapos na kita ng mga manggagawa. Naiinis po tayo kasi yung gagawin po nilang paraan kung sino ang pipili ay yung mga LGU mismo o mga congressman. Kung sino man po yung hahawak ng pera, siya ang mamimili. Alam na po natin, pag ganon, matinding korupsyon na mangyayari at hindi maibibigay sa mga taong nangangailangan yung ganito, lalo na po sa karanasan naman talaga natin, yung ayuda nga dati na pinilahan ng marami. Pagdating sa tao, sardinas na lang, ganun po umaano sa yung sirkulasyon ng kwentuhan, sa Facebook. Kasi matindi talaga yung korupsyon sa ating bansa na isang nagpapalala sa tumitindi pang kahirapan na dinadanas ng mamamayang Pilipino, lalo na po ng hanay ng mga Maralita. Kaya po talagang dapat, eto po, nananawagan po ako sa lahat ng kapwa Pilipino at lalong-lalo na sa mga kapwa mga Maralita. Hindi po natin kailangang taunawin na utang na loob natin sa mga politikong nagbibigay sa atin yung ayuda, lalo na sa panahon na nasusunugan tayo, binabagyo tayo sa ating mga komunidad o binabaha tayo. Yan ay responsibilidad nila, tungkulin nila. Sinumpaan nila yan na gagawin nila tayong maayos ang ating kalagayan pag nakapwesto sila. Kaya nasa atin ang lahat ng panahon at ng
ng pamamaraan para singilin sila. Karapatan natin na singilin sila dahil sila ang nag-apply sa atin ng trabaho eh. Tayo yung mga boss nila kung tutuusin, di po ba? Pero ang nangyayari, tayo pa ngayon yung kailangang magmano sa kanila kapag binigyan tayo ng 2 kilo ng bigas. Isipin po natin, yung ayudang ibinibigay sa atin na nanggaling mismo sa hirap at pawis at dugo natin ay gagamitin para manuhan natin sila. Tatanggalan nila tayo ng karapatan para pumili kung sino yung taong dapat talaga natin iboto sa darating na eleksyon. At tayo rin po mismo, isipin natin, hindi lang po tayong boboto, kayong boboto, ang magsasuffer o mahihirapan dahil ilang taon sa buhay natin nila tayong pahihirapan. Araw-araw nila tayong pagnanakawan. Araw-araw nila tayong ipagkakait sa atin yung mga serbisyo na dapat ay natatanggap natin. Kung etong mga taong ginagamit ang ayuda para manalo sila, ang pipiliin natin. Kaya po, hindi lang po dapat maging matalino ang mga botante ngayon. Kailangan po ang tignan talaga natin yung track record. Ano na po ba ang nagawa nila? Kung puro lang po sila pangako at wala silang nagawa, hindi nyo po sila nakasama nung panahon na dinidemolish ang inyong mga komunidad, hindi nyo man lang po narinig sa kanila na itataguyod nila ang kagalingan ng manggagawa. Huwag na po tayong umasa na magiging maginhawa ang buhay natin kung tayo mismo ang pipili ng mga bulok na mga tumatakbo at iboboto natin sa eleksyon. Salamat Ito, po. kung titingnan natin dito sa ating live, umuulan ng mga thumbs up at iba't ibang emojis, no, habang nakikinig, no, kay Kamimi, no. So sana naman kayong mga nakikinig sa ngayon din, mga impapawid, mahaba pang panahon at katukin nyo na yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. At dapat maging marunong na tayong bumuto at pumili sa darating na eleksyon para ipakita natin na tayo natuto. Kasamang Edwin, meron kang ano? Meron po, meron po. Nabanggit ni Kamimi na maayos at pantay-pantay na sahod para sa lahat, pabahay, trabaho, pagkain sa lamesa, at edukasyon para sa lahat. Yan ang mga simpleng pangarap ng maralitang Pilipino. Maralitang Pilipino at bilang isang kandidato, number 23 sa balota, si Kamimi, alam naman natin na ang korupsyon, tulad na nabanggit nyo kanina, yan yung ugat ng kahirapan at ika nga ay sagabal sa pangarap ng mga maralitang sektor ng Pilipino. Ano po yung pwedeng ipanukala ng isang future senator na si Kamimi, number 23 sa balota, para labanan o supilin itong ika nga ay cancer ng lipunan na korupsyon sa gobyerno? Kami po kailangan talaga nating isabatas yung anti-dynasty law. Naniniwala po tayo na dahil dito sa dynasty no, sa opo ay nagkakaroon ng pwesto yung isang pamilya para kontrolin lamang yung ating pamahalaan, katulad ng mga bilyar, ng mga tulpo, ng Cayetano, ng Estrada Ejercito, no? Pag sila po yun nandiyan, hindi po nagkakaroon ng check and balance kasi nga ang mga Duterte, Marcos, pangunahin, sila naman yan eh. Nawawalan po ng check and balance kung dahil sila mismo nagkakampihan. At lalo na dahil kaya naman po sila pumesto o nangarap na maging leader ng bansa, hindi para totoong magserbisyo sa mamamayan. Kung hindi, para mas lalo pang payamanin yung negosyo ng kanilang pamilya. Kasi sila din po na may mga negosyante. Sila din yung may mga kakamping mga negosyante na wala silang ibang gusto kung hindi suportahan palalo yung pagpapaunlad dun sa kanilang sariling interes, sa kanilang interes ng kanilang pamilya, yung mga negosyo. Kaya po kailangan talaga nating maging malakas na ipaglaban
yung political dynasty. Kailangan pong mawala sila dahil ayaw natin na sila-sila na lang. Naniniwala tayo na marami sa ating mga kababayan yung may kakayahan at kagustuhan na maglingkod. Hindi na po ito usapin ng sabi nga kanina ni Ma'am, hindi na ito usapin lang ng ng pagiging sikat, pagiging mapera. Opo, track records na yung kailangan nating tignan. At kung itong mga political dynasties pa rin ang nakaupo, wala pa rin po tayong pinagbago kasi kontrolado pa rin nila tayo, no? Aagawin pa rin ng mga bilyar, ang mga lupa ng mga magsasaka. Pakikialaman pa rin nila yung pagkakataon na magkaroon ng pabahay, ng pampublikong pabahay para sa mga maralita. Kasi ang itatayo nila ay subdivision at mga condominiums. Kaya po, para ma-solusyonan yung korupsyon, kailangan po talaga natin yung anti-political dynasty law, yung dynasty law natin, no? Kailangan po nating isulong yan. At yun po, yung isa sa pangunahing ding gusto ng makabayan. Dahil alam po namin lahat, yan po yung ugat ng korupsyon na nanatili sa ating bansa. Updates? Ito po kami, minapansin ko lang doon sa ibang mga kumakandidato sa kabilang partido. May mga bagong kandidato, yun yung mga, kumbaga hatiin natin, bago at luma. Pero ialis na muna natin yung Koalisyong Makabayan. Doon sa mga bago, may isang in-interview na tinanong ang plataforma, walang alam. At ang sabi, napakarami na daw nating batas, hindi na daw kailangan. Ang kailangan daw kasi pagtulong sa kapwa. Yung gumaganyan ba yan? Hindi niya naiintindihan kung ano magiging role ng isang senador kapag siya nahalal. Siguro dapat bigyan na lang natin siya ng jacket at magtayo siya ng foundation niya. Gumaganyan. Ayun. Doon naman sa mga luma, nabanggit nyo kanina yung dynasty, na sila pa rin, umiikot-ikot lang, magkakamag-anak, mauupo yung isa, pagkatapos ng isa, yung isa naman. Kaya kumbaga nakakasuka na yung nagiging larangan ng halalan natin. May mga bago at luma na parehong hindi naman karapat-dapat. Ay, epektibo raw siya. Ay nako, sasayawan ko na lang. Ayan. Yun nga po, Ma'am, nung narinig ko pong tinanong ano po yung gagawin niya, ano po yung plataforma niya, ang sagot niya nga po, sa kanya na lang daw iisipin pag nanalo na siya. Ibig sabihin po, hindi talaga siya sigurado dun sa pagtakbo. Kasi pangunahin, di ba, bago ka tatakbo, dahil may naiisip kang plataformang gagawin, datay dun sa pangangailangan ng mga taong pangako ay hihingian mo ng boto sa iyo. Siya, pag nakapwesto na, kaya talagang dapat talaga bigyan na lang siya ng jacket at hindi na siya pumwesto sa Senado. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi niyang gusto niya lang tumulong, kaya-kaya niya nang gawin yan doon sa TV show niya. Hindi niya na kailangan pumasok sa Senado. Na magiging dahilan pa siya para hatiin yung mga boto na dapat mapunta sa mga... masasayang yung posisyon na makukuha niya doon sa mas karapat-dapat na maupo. Opo. Tapos doon sa isa naman din, na ang binabanggit nga 30 years na siya na senador, kaya kailangan daw iboto pa rin siya ng mga tao. Sa haba po ng sinasabi niya na pwesto niya sa pagkasenado, 30 years, hanggang ngayon may gusto pa siyang gawin na hindi niya nagagawa. Ibig sabihin, wala nagawa. Puro ginawa nung nakaupo sila, no? Oo, puro laro lang po ang ginagawa nila sa Senado. Puro kwentuhan, pasikatan sila. Hindi po natin kailangan ng pasikatan ngayon sa Senado. Tumitindi na ho ang kahirapan. Kumakalam na ang sikmura ng mamamayan. Hindi na ito laro lang. Hindi lang po ito acting. Ito po ay realidad na kailangan nating solusyonan. At sa totoo lang po,
Maliban doon sa grupo ng Kasamaan at Diliman, wala po naman talaga silang maayos na plataporma, hindi katulad ng Koalisyong Makabayan, no? Na tayo buong-buo po yung ating programa at plataporma na alam natin ito yung magsusulong para masiguradong giginhawa. Hindi man po automatic na masasagot namin ang lahat ng problema, pero alam namin doon sa pagsusulong natin na maitaas ang sahod ng mga manggagawa at maibigay yung pangangailangan ng mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Alam po natin, malalasap ng lahat ng sektor yung totoong kaginhawaan na matagal na po nating ninanais gawin. Kamimi, yung bukod po sa nabanggit natin na kabuhayan o hanap buhay, pabahay, kasi po sa mga kababayan natin sa mga maralit ng Tagalunsod, isa po sa problema diyan yung usapin sa kalusugan. Paano po natin may tatawid yung kasi alam naman natin no na dahil sa health system natin, health procedure natin talagang walang sapat na ospital na para sa pampubliko, kung meron man siksikan. Walang Kung budget walang budget, ika sa nga. PhilHealth. Oo, sa PhilHealth, kumbaga may mga aberya pa nga, may mga aligasyon pa nga na ninanakaw yung pondo. Ano po yung mga maisusulong yung batas para pataasin yung antas ng kalusugan sa mga kababayan natin, partikular sa mga maralit at Tagalusod, ma'am? Susuportahan po namin yung gustong gawin ni Nars Aline Andamo na isa sa mga kasama natin sa Koalisyong Makabayan, na kung saan yung pondo po para sa kalusugan ay direkta na pong dadalhin sa mga pampublikong ospital para hindi na po, kasi kung may mga PhilHealth pa at kung ano-ano pa ho yung pagdadaanan, alam natin mas magkakaroon ng daan para dun sa korupsyon. Kaya maganda po yung sinasabi nga nila Nars Aline, yung access, yung libre. Kahit po ngayon may umiiral na sinasabing malasakit sa mga ospital. Ano naman po yung dinadanas dyan ng mga maralita? Pipila ka sa pagkahaba-haba. Tapos pagdating mo, kailangan mo ng maraming mga requirements na ipasa. Yung pagpapabalik-balik pa lang po ng mga kamag-anakan o ng pasyente para dun sa pila sa malasakit, matindi na po yung stress na mangyayari sa kanya at hindi rin naman po siya magiging wala nang babayaran, no? Lagit-lagi may natitira pa rin bayarin sa ating mga kababayan. Kaya yun po, susuportahan namin yung panawagan ng mga kasama natin mula sa health sectors. At syempre, bukod po dun sa magkaroon talaga ng pondo para po direkta ng ilagay sa ating mga ospital, isa po sa pangangailangan ay magkaroon ng mga staff, mga health staff. Kulang na kulang po tayo sa doktor, sa nurse, sa syempre yung i-upgrade talaga yung ating ospital. Kasi dapat po lahat ng mga rehiyon may sari-sariling mga general hospitals, yung talagang hindi na po pupunta sa Maynila, yung taga Laguna. Nakikita po naman kasi namin habang nag-aantay ka sa kalsada, may dadaang ambulansya galing sa Rizal, sa Cavite, papunta dito sa Metro Manila. Ganun po hinahangad ni Nurse Aline Andamo yung usapin ng kalusugan. At syempre, ano po kami doon, supportive po kami doon kasi alam naman po namin marami sa mga kapamaralita yung kahit po may sakit na, no, inaantay na lang na gumaling. Siya na lang sa sarili niya yung naggagamot, hindi na po makapunta sa ospital. Kasi bukod po doon sa bayarin sa ospital, sa mga gastusin, kahit po yung pamasahe, malaki pong issue yan sa mga kapwa mga maralita. Ngayon po, di ba, nagtaas na ng singil ng LRT, by April, tataas ang singil sa LRT, mataas na ang singil sa transportasyon, tapos humihirit din ng panawagan ng dagdag singil sa pamasahe ang mga traditional jeeps ay mga modernized jeep. Kaya talagang yung isang problema po, yung isang issue ng mga mamamayan ay hindi lang po isang sektor ang kailangan mag-usap. Kaya po sinasabi nga namin sa Koalisyong Makabayan, isa man pong issue yung sasagutin natin, pero ang kailangan ay komprehensibong plano, no? Dahil
may ano po may connection po yung para magkaroon tayo ng maayos na solusyon sa usapin ng kalusugan. Kaakibat pa rin po niyan yung pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa doon at doon po rin tayo. At syempre, yung magkaroon tayo ng nutritious na pagkain, di saan po manggagaling yan? Sa sektor ng mga magsasaka. Kaya po, napakaganda po talaga nung slate ng Koalisyong Makabayan kasi kami-kami po lahat makakapag-usap kami para magkaroon tayo ng produktibo at tamang solusyon sa bawat problema ng ating sektor, ng taong bayan mismo. Yun po. Ang ating oras po mga kahimpapawid dahil alas 10:02 ng gabi. At merong pahabol na tanong galing sa likod ng ating entablado. Kung mayaman ang ating ibuboto, yayaman din ba tayo mga Pilipino? Nako, Mahihirap Sen. tayong lalo. Sa tagal po na mayayaman na nakapwesto, hanggang ngayon po nararanasan pa rin na maralita at lalo pong naghihirap ang maralita. Kaya nga po sa isang forum na nadaluhan namin, natanong kami, ano yung mga tinapos namin, paano kami gagawa ng batas kung hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko nga po, hindi naman sagot yung nakabarong ka o naka-Amerikana kang papasok sa Senado. Hindi sagot doon yung nakapagtapos ka pero wala ka namang balak gawin kung hindi pagnakawan ang taong bayan. Hindi dahil mayaman ka ay maglilingkod ka na ng tapat. Yung track records po talaga, yung kailangan tignan ng taong bayan para dun sa kanilang iboboto sa darating na Mayo. At syempre po, yung mga mayaman, hindi po kasi nila dinanas talaga yung pagkalam ng sikmura. Hindi sila nahirapan sa pagbiyahe kasi may sarili silang sasakyan, dumadaan sila sa mga sa special lane, no, gamit nila yung mga passes nila, madalas nga nag-helicopter pa yan pag matraffic para lang manood ng concert katulad ng ginawa ni Marcos, di ba? Lahat po ng pribilehiyo nasa kanila. Kaya hindi po talaga sila gumagawa ng batas na makakatulong sa atin. At alam po naman natin, hindi nila balak paunlarin ng mamamayan kasi wala na po silang makokontrol. Pag mayaman na po ang lahat, di wala na po silang mauutusan. Wala nang magiging mayordoma sa kanilang mansyon. Wala nang magdadrive para sa kanila. Kaya po, hindi sagot yung pagmayaman ang nakapwesto, yayaman na rin tayong lahat. Lagit-lagi nandun tayo sa sino ba sila, para saan sila, at kaninong interes ba yung kanilang isusulong. At hindi po isusulong ng mayayaman ang interes ng mga maralita unless nasa advocacy talaga niya. Pero sa ngayon po, wala tayong napatunayan na nakapwesto dyan na ang pangunahin ay pagpapaunlad at pagpapaayos sa dinadanas ng mga maralita ang ginagawa. Wala nga hong magsasakang nakaupo sa Senado Yung tunay po na magsasaka. Wala hong tunay na manggagawang nakaupo sa Senado. Kaya wala hong nag-aabante nitong mga panawagan natin para itaas ang sahod at tunay na reforma sa lupa. Kaya po sa amin sa Koalisyong Makabayan, dahil alam namin na pare-parehas kami nagmula sa sektor na aming kinabibilangan at sa matagal na panahon makikita sa aming track records kung ano po yung ginawa namin at gagawin namin oras na makaupo kami. Hindi po kami maglilingkod para sa aming sariling interes. Hindi po kami maglilingkod para sa interes ng aming pamilya. Kasi lahat po kami ay tumatakbo at lumalaban para sa interes ng taong bayan, para sa kagalingan nating lahat. Si Jose Rizal, sinabi niya na nga po, di ba, yung cancer ay pinakamalaking problema. Yung cancer ay kahirapan na pinakamalaking problema. Panahon pa po ng Kastila. Hanggang ngayon,
dahil wala naman pong napaupo na tunay na nagbibitbit ng interes ng taong bayan, kaya hanggang ngayon, dinadanas pa natin. At mas lalo pa pong dadanasin ang kahirapan at kagutuman kung maling tao pa rin yung ipopwesto natin sa Mayo. Kaya sana po lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga kamag-anakan, ipakita po natin sa kanila yung katotohanan na may alternatibo po tayong pagpipilian at hindi na lang tayo nandoon na mamimili sa kampo ng kadiliman at kasamaan. Iwaksi na po natin sila, hindi sila ang totoong maglilingkod sa atin, kung hindi ang mga nasa makabayang koalisyon na tapat na maglilingkod hindi lamang po sa bayan, kung hindi sa sambayanan talaga. Kailangan po natin ng mga totoong tao para magbigay sa atin ng maayos na programa. Marami pong salamat. Kaya dito na tayo sa totoo at isang buwan na lang mahigit, no? Magsisimula na nabuboto kaming mga OFW kasi ang overseas absentee voting ay magsisimula sa Abril. Kaya wag nating kalimutan at iboto natin siyempre ang mula sa Makabayan Black, no? Dahil ito ating napakinggan na dito ang katotohanan at totoo ang kanilang taglay sa kanilang hinahangad para sa ating bayan. Kaya maraming salamat po, Kamime, sa iyong pagpapalagno sa gabing ito dito sa ating programa. Salamat po. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat. Ingat po kayo. Ingat po. Salamat Mimi. Opo, salamat po. Ingat-ingat. Ingatin po kayo dyan. Okay, so May dagdag lang po ako isang punto. Sige pa. Yung binanggit kanina na yung mga mayayaman na mananalo. Sila po ang kaya lamang nilang ibigay yung konting bahagdan doon sa yaman nila na gagawin nilang parang ayuda o limos sa taong bayan. Ang mas mainam po ay yung mga maupo na magkakaroon ng empowerment sa sambayanan at saka economic upliftment. Hindi yung nakaasa lamang sa limos at sa ayuda. Yun po. Tama po. Dagdag ko lang itong mga ganitong uri ng talakayan na ginagawa natin, ito yung magandang, ito sana yung dumami pa at patuloy na kumala. Dahil dito nakikita natin yung husay kung iaharap mo si Kamimi doon sa mga nangungunang kandidato ngayon doon sa mga surveys, kakainin ng buhay ni Kamimi itong mga ito Kaya nga kung nakikinig lang ang tao, no? Sa totoo lang Nakikinig po, lang ang tao. gustong-gusto po namin dumalo sa mga debate. Ang problema ho, may limitasyon yung debate. Nasa 30, yung first 30 sa survey, sila lang yung invited. Samantalang kami, na mas nangangailangan ng pagkakataon para maipakilala at maparinig sa mga kapwa Pilipino natin kung ano yung plataforma na bitbit namin. Kami pa ho yung nawawala ng space, no? Kaya tama binanggit ni Ma'am Ditz kanina Yung 4Ps, yung 4Ps talaga yung pinagbabatayan sa ngayon. Kaya yun po yung kailangan publicity. Opo, yan yung kailangan mabasag para po makita talaga natin sino yung mga karapat-dapat. tuloy lang po ang laban. Napapakinggan ho tayo sa buong daigdig, Kamimi, no? Sa pamamagitan ng ugnayan sa Impapawid. Kaya panawagan natin din sa mga makakapanood nating kasama kaugnayan, mga OFWs, mga mahal natin sa buhay na nakikinig ngayon at nanonood. Please, i-share natin to. I-share natin to sa ating mga wall, sa mga messenger, lahat ng pwede makapanood. At nang maipakita natin, maisampal natin sa kanila, doon sa mga trapo, mga traditional na politiko, mga political dynasties, kung ano ang kalidad meron si Kamimi at ang Makabayan candidates. Dahil kung makapanood lang ng mga Pilipino ito kung gaano kahusay at yung mga proposal niya na talagang para sa mahihirap at maralita at mga ordinaryong mamamayang Pilipino, magigising ang mga mamamayang Pilipino. Kumpara doon sa mga butanting, mga nangunguna sa survey na Diyos ko po, masigura ako pag napapanood ko nagsasalita Siguro ka Edwin, no? Ka Edwin, siguro kahit pagsamahin ng 100 Eric Sylvester Tulfo, walang binatbat kay Kamimi. Wala, Diyos ko. Wala, sus, men. Wala.
yung nangungunang 12, wala. Totally, kahit pa yung mga bumabalik na sinalax na ano, Wala hindi kang mo makarinig, maririnig hindi sa mo kanila. hindi naman makatotohanan ng mga sinasabi ng mga yan. Lalo na Hindi yung na. ayaw maniwala sa West Philippine Sea pero naniniwala sa 9-dash line. Makapili yun, makapili. Kaya nga. Basahin mo raw sa Nagiging context panaunin mo natin, ng ano, sinasabi talagang niya. mahuhusay. Okay, so Kaya doon sa mga kababayan nating Pilipino na manonood nito, mga kapwa FWs, mga kaugnayan, simple lang po, number 23 sa balota, Kamimi. Huwag po natin kalilimutan. Tulad na banggit natin kanina, yung sektor ng maralitang Pilipino, yun yung pinakamalaking sektor ng lipunan, sa ating lipunan sa Pilipinas. Kung gusto ninyo na may magrepresenta at lalaban para sa pangangailangan at saka yung mga hinaing natin, mga maralitang Pilipino, number 23 lang ang itutuldukan natin. Wala nang maraming usap at yung kasama pang mga nasa listahan ng makabayan candidates. Di ba? Tama po. Kasi hindi po kayo matatalo sa amin. Hindi po namin dadaanin sa pangako. Kami po ay laging ginagawa hanggang sa makakaya namin. Ipinaglalaban po natin ang mga karapatan ng mga kapwa Pilipino, hindi lang po ng mga maralita. Kasi kasama po tayo ng iba't ibang mga sektor na hanggang kalsada. Sabi nga natin, kahit saang larangan, kahit saang mga ahensya, nangangalampag tayo kasi kailangan po talaga natin silang gisingin. Yung mga ginagawa pong hearing sa Congress ngayon na 200 pesos na idadagdag sa sahod, hindi na po yan, ginusto lang nilang ibigay Itinulak po yan ng halos araw-araw na pagkilos, protesta ng mga manggagawa kasama ng sambayanan. Dahil nga po may pangangailangan tayo para dun sa pantugon natin sa araw-araw na nagtataas sa mga gastusin, hindi na po talaga kinakaya ng Juan de la Cruz na makakain na 3 beses sa isang araw. Dahil nga po sa mga polisiyan na pinairal ng ating mga nakaraang mga rehimen at sa kasalukuyan na hanggang ngayon hindi po nagsisilbi sa taong bayan. Kaya magkaisa na po tayo. Iluklok natin, hindi po ang mga political dynasties, hindi ang mga trapo, kung hindi ang mula sa sektor na alam natin na nangangailangan ng representasyon niya para sa mga batas na iiral sa ating bansa at mga pulisiyang ipatutupad. Kaya nandito po ang Koalisyong Makabayan. Ako po, si Nanay Mimi Doringo, number 23 sa balota, para sa katiyakan sa paninirahan, katiyakan sa kabuhayan, magkaroon ng maayos na gobyerno para sa bayan at hindi estado na para lamang sa kanyang mga kaalyado at kanyang pamilya. Yan po, nakikita niyo po, 'di ba? Ang ganda-ganda po ng aming slate. Well represented. Wala na ho tayong pag-uusapan kasi lahat kasama po namin para doon sa itataguyod na maayos na kinabukasan. Salamat po. Okay. maraming salamat uli. At Salamat tiyak po. mabibitbit ang ating mga pangarap sa buhay sa tulong ng Makabayan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Pagkain sa mamamayan, yak na paninirahan. Trabahong makatao, may sahod at benepisyo. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman. Taong bayan, panalo ka dyan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado.
kasalukuyan at kabuhayan, isulong ang karapatan, katarungan at kalayaan. Taong bayan, ipanalo. Taong bayan, sa Senado. Taong bayan, bayan naman.